Yun, so what's up mga quiz? So ito na yung tutorial video kung paano i-reset itong BitFi. So applicable din to sa Scoopy, Vario at sa iba pa. Hindi ko alam kung sa click gagana ba siya, basta sa BitFi to gagana version 1, version 2. So yan yung data link cable, yung ano na lang, color green at brown na wire. Tinuro ko na yan sa previous video. Green na wire, maglalagay ka lang ng jumper dyan. So ang gamit ko dyan is yung yung pang electronics na, ano bang tawag dyan, forceps. Yan, so iso-short lang natin siya, i-jumper or i-connect. Depende kung anong term ang gusto nyo maintindihan. So yan, so dito nga pala ang ginagawa ko dito is ipapalabas natin kung ano ang mga error code na nare-read niya. So sa pagka-on ng susi, yan, lalabas yan. Una is 7 blinks, tapos yan 8 blinks, long blink, tapos 1, 11 yon. Pangatlo, tapos yan ang pangapat, isang long tapos dalawang short. So yan, bumalik na yan. So sa error code kasi kapag marami, nauuna yung smaller number. Yan, 7, 8, 11 at 12. So kapag malalaman mo kapag yun lang apat yung error kapag bumalik siya sa lowest number, sa 7. So kapag long yung blink nya, 10 yun. 10 tapos plus yung short, kung ilang short plus natin, kaya mayroon tayong 11 kung isang long at isang short, 12 naman kung isang long tapos dalawang short. So dyan, sa ginawa ko dyan, pag on ang susi, 5 seconds bubunutin mo yung jumper, tapos ibabalik mo din after 5 seconds. Yan, so kung mapapansin nyo sa anong tawag dyan, indicator is continuously nagbi-blink siya. So meaning nire-reset niya yung ECM or ECU. So itong isa naman, forceps, is para dito sa AOT or engine oil temperature sensor. So magja-jumper din tayo dyan. So dapat naka-off yun pagkatapos nung kanina. So ilalagay natin dyan jumper. Huwag nyo tanggalin yung jumper na nilagay natin sa data link cable. Yan. Nalimutan ko kung anong pangalan ng isa. So after ma-jumper is i-on natin yung susi. Tapos bilang ka ulit ng 5 seconds, tapos bubunutin. Yan. So magbi-blink ulit yan continuously, meaning na-reset niya yung calibration. Hindi ko alam kung calibration ba yung ginagawa natin. So i-off natin. So ibabalik lang natin sa pagsaksak. So na-reset na din to yung AOT niya, AOT sensor. Yan, so isa-isa nating i-reset kasi galing tayo sa error 7. Error 7 yun sa AOT. Ngayon naman is sa TPS or sa throttle body sensor. So i-full red lang natin yung manubela or accelerator, tapos kapag nag-blink yan, tsaka natin bibitawan. Yun, bibitawan. So dito una natin ginawa is isang piga, full throttle. Yan, maglalabas yan ng sign na isang full throttle yung ginawa mo kapag isa yung blink nya. Yan, so i-off natin, tapos gagawin natin ulit. Ngayon naman is 2 beses hanggang 4 yan. Kapag nag-blink na, bibitawan mo. Yan, sa 2. Ang pangalawang full throttle is after mag-blink. Yan, 2 blink. So nare-read ng ECU yung ginawa natin sa TPS, I mean sa total position.
So sa pangatlo, full rev una bago i-on ang ignition. Yan. Antayin hanggang mag-blink, mga 5 seconds siguro yan. Yan, pag nag-blink, yan, pangatlong beses na full rev yan. One, two, three. Yan, so nare-read ng ECU yung in-input natin na throttle position. So sa ginagawa natin is calibration yung ginagawa natin para makalibrate niya yung throttle TPS niya. So ngayon naman is pang-apat. Blink, tapos full rev pang-apat, 2, 3, 4. 1, 2, 3, sorry. 1, 2, 3, 4. Yan, so confirmed na-confirm na ng ECU na apat yung ginawa mo. Apat yung ginawa ko. Ako pala yung nag-video. Tapos off natin ulit. Then ibabalik natin sa 1. Isang full rev. Blink, tapos bitaw. Yan. So dapat mag-blink siya ng isa kasi isang full rev lang yung ginawa natin. Yan. So confirmed, okay na yan. So goods. And then bubunutin yung jumper. Then papaandarin lang yung motor. So sa napansin ko is naging aggressive nga yung andar niya. Naging aggressive yung response niya sa manubela. Sayang lang is hindi ko na video yung before na response niya. Napakahinhin yung unang response niya, medyo delay, tapos medyo kinakapos sa pagbiga, kinakapos yung motor. Yan, so dyan tinitesting ko na, pinapaandar ko. Mas maganda kung ipapa-idle mo ng mga 5 minutes siguro para yung AOT is magre-read din sa ECU, kasi nagre-read lang yun kapag umiinit yung makina. AOT siya kasi hindi naman yan water cooled. Kung water cooled siya, same sa click is ACT ata, engine coolant temperature yung tawag doon. So ibabalik natin yung jumper para i-confirm kung nawala na ba yung mga error codes na 4, 7, 8, 11 at 12. Yan, so wala na. Kapag nag-jumper ka dun sa data link cable kasi dapat steady lang yung engine warning niya. Yan, so steady means na-erase na yung mga error codes. Yan, so pwede nating i-off. So ayos na yung beat natin. Kapag normal naman, yan, walang jumper, dapat na-off yung ano ba tawag dyan? MIL? Sorry, di ko kasi kabisado. So I guess yun lang. Huwag nyo kalimutan ibalik yung takip para di mag-short yung data link cable dyan. Baka masira pa yung ECU. Yan, so yun lang. Salamat sa panonood. Oh, good. So good.